Isang mapagpalang araw muli sa inyo lahat mga kababayan na welcome back. Welcome sa Bets. Okay. Pag-usapan po natin itong mga iba't ibang reaksyon nito mga kilalang personalidad sa larangan ng politika. Okay. Actually, mga 1 week ko na siya inaabangan napansin ko nga na itong mga taong ito ay meron silang kanya-kanyang pahayag dito sa ah, magiging rally o peace rally ng INC. Yung iba, sabi ng iba, ito daw ay pagtatakip. Ito daw ang peace rally na ito ay para pagtakpan o gagawin para pagtakpan itong issue issue impeachment laban kay BP Sara. Para daw pagtakpan itong korupsyon na pinakasangkutan ng Vice President. Okay. Meron naman nagsasabi Meron naman nagsasabi na itong rally na ito, itong rally na ito ang dahilan kung bakit nag-atrasan ang mga congressman. Dahil daw sa rallying ito, natakot ang mga congressman na i-push ang impeachment laban kay BP Sara. Meron din tayo nakita, meron din tayo na kita ang pahayag naman. Sinasabi na ito daw si Pangulo Marcos ay natakot sa mga Duterte. Wah. Meron din nagsasabi. Ito daw ginawa ng Kongreso o ng Kamara partikular ay nag-imbestiga ng Quadcom, nag-imbestiga sa confidential fund ng dating ng Vice President. Pero sa kadululuhan titiklop din pala. Ngayon, sabi, para daw diniribble, parang basketball, parang gano'n, dribble. Diniribble tayo. Yung mga isaktong kataga. Diniribble ang taong bayan dahil sa mga pag-iimbestiga na ito. Ngayon, sabi, nabudol daw tayo. Yung ating pinausong salita na nabudol ang Pilipino. Diba? Ang nagpauso po niyan ay mga DDS. Nabudol. Dahil doon sa issue ng bigas, doon sa pangako ng kampanya, yung unity, continuity ng pulisya ng dating Pangulo Duterte, nabuo itong dahil sa hindi tinuloy ang pangako, hindi tinupad ang pangako, nauso ang katagang nabudol ang Pilipino. Ngayon hindi lang po DDS ang nagbabanggit niyan. Maging ang mga dilawan, ginagaya na rin nila. Tulad nito, yung isang vlogger na dilawan, sabi niya itong ginawang investigasyon ng Kamara ay pambubudol lamang. Kasi sa kaduduluhan, wala rin pala. At tiklop din pala, sabi ng ganun. Ayan po. Meron din nagsasabi. Dahil daw sa rally na ito ng INC, natakpan na lahat ng issue laban sa mga Duterte.
Okay? Issue daw sa EJK, issue sa corruption, yung 125 million, issue sa drugs, okay? Pati nga itong si Mato Bato, yung pagtakas ni Mato Bato sa bansa, palabas ng bansa, binanggit pa. Nabaliwala daw yan. Ibig sabihin, hindi raw pinag-usapan. Sa makatuwid, pagka ganun pala, ibig sabihin yan, ayaw ng tao. Ayaw na, hindi na pinansin ng tao. Ibig sabihin, ayaw na ng tao pag-usapan yung mga ganung issue kasi nga, paulit-ulit eh. Paulit-ulit, hindi naman pala totoo. Kaya, ang mga tao ayaw na maniwala sa mga isyong paulit-ulit. Okay? Yan po yun eh. Kaya, yun, sinasabi nila, dahil daw sa rallying ito ng INC, nababaliwala lahat ng issue laban sa mga Duterte. So, ibig sabihin, ang sinisisi nila, itong ginawang peace rally ng INC. Yan po ibig sabihin niya. Ay ngayon, ito sa akin palagay ito mga ito sa kanila po talaga itong ginawa ng INC na ito, sila po talaga ang tatamaan dito. Yung interest nila ang tinamaan nito mga tao ito na gusto lamang maghahati-hati ang bansa. Okay? Kasi kung pagbabasihan natin ang kanilang mga sinasabi, ang konteksto, ang premise na kanilang sinasabi, okay lang sa kanila na maghati-hati ang bansa. Basta importante, may impeach, mapanagot ang mga Duterte. Dahil daw, aanin mo naman daw, sabi nila, ang peace kung walang accountability. Ang galing, ano? Kasi sinasabi nitong INC na itong ginawa nilang rally ay para sa kapayapaan. Para sa pagkakaisa. Sagot naman ito mga dilawan, pinklawan, baliwala ang kapayapaan, ang pagkakaisa kung walang accountability. Nagsasabi niyan si Franz Castro at si Dilema. At ang gusto nilang gawin ay panagutin, i-impeach si BP Sara. Kaya lang, okay sana Okay sana yung salitang accountability, pero dapat i-apply mo sa lahat ng tao na may issue ng katiwalian. Kung hinahabol mo at gusto mong panagutin ng accountability itong si Vice President na mas maliit, ang issue 125 million, okay sana yan. Kung gusto mong tunay na accountability, dapat sa lahat. Bakit dito sa issue ng katiwalian, paglabag sa batas nitong administrasyon Marcos kay Martin Romualdez, yung issue ng AKAP, ito mga billion-billion na pera na hindi natin malaman kung ano nangyayari, ito mga project na flood control projects na makikita natin sa video, kusang bumabagsak, wala naman ba dahil mahinang klase, kinurap. Ay bakit sa issue na yan tahimik ang mga ito? Bakit tahimik sila? Di ba nga BFF nila si Speaker Romualdez,
Kaya kahit kabi-kabila ang issue, tahimik sila. Bakit si Speaker Romualdez, ang Administrasyon Marcos, hindi nila kinakalampag sa usaping accountability? Bakit ang gusto lang nilang panagutin, hinahabol lang nila, mga Duterte? Oh, paano tayo makumbinsi ngayon kung talagang ang hangad nila ay accountability? Ibig sabihin, pinipili lang nila. Pinipili lang nila ang kanilang gustong panagutin. Anong accountability? So, ano ibig sabihin yung pagkaganon? Personal interest. Yun po yun eh. Hindi tunay na naghahanap ng accountability. Di ba? Kasi, kung hahabulin nila ang Marcos administrasyon sa accountability, wala sila makukuha. Ay kung Duterte, malaki. Malaki po ang kanilang makukuha. Dahil pag sakaling matanggal si VP Sara sa pagka Vice President sa posisyon, ma-impeach at matanggal sa pwesto, ay hindi daw siya makakatakbo. Di malaki ang posibilidad na sila ay manalo sa susunod na eleksyon pag wala ang Duterte. Yun po yan eh. Ibig sabihin, takot po sila na may Duterte na makaupo ulit sa Malacanang dahil yung inaasahan natin na kung sila po ay nangonti nung panahon ni Tatay Digong, baka pag si Sara Duterte ang nakaupo sa Malacanang, baka maubos. Baka maubos sila. Ayun po yun eh. Kaya takot po sila. Dahil hindi sila makapurma pag Duterte ang nakaupo sa Malacanang. Ngayon po malaya sila eh. Diba? Tingnan nyo naman sa batasan. Doon sa loob, nagpe-press-con sila. Nagpe-press-con sila. Doon sa loob ng batasan pambansa. Doon sila nagtataas na kanilang mga placard, impeach Duterte. Sabi ko nga, diba? Sabi ko nga nung mga nakaraang video, nag-level up na sila. Kasi, ang speaker po ay kabarkada nila, kadouble cuts nila, kaya kahit gaano kalaki ang issue, pikit na tala sila sa issue ng accountability. Kaya, hindi po tayo kumbinsido dyan sa mga pinagsasabi nila. Ayan po ang kanilang puna. Ngayon, alam po ninyo kaya napapansin ko na paunti-unti bumabalat na sila sa Marcos administrasyon. Katulad dito natakot daw si Bongbong Marcos sa mga Duterte. Yan po, siya po yung pahaging bagamat mababaw na issue lamang itong pinupukol, pakunti-kunti, bumabanat na sila. Ibig sabihin niya ako na kikita ako na kapag hindi nila nakuha ang kanilang gusto, ang gusto mangyari nito mga ito, darating ang time uupakan na nila si Bongbong Marcos. Kapag hindi nila nakuha ang kanilang gusto, sigurado yan, uupakan na nila si Bongbong Marcos. Itong taon na to, 2025, 2026, 2027, dyan sila maglalabasan. Dyan na po, mag-iiba ang kulay. Maghihiwalay ang kulay. Nitong dilaw, at ng dalawang pula. Diba ang loyalista pula, itong mga makakalamang grupo ay pula din. Diba? Kaya po yan. Ngayon
sabi ko kanina, dito po sa nangyari ito na pag-rally, peace rally ng INC, natakot ang mga congressman, hindi natuloy, halos inasahan natin, patay na itong impeachment. Ang tinamaan dyan ay ito mga grupo na to. Dilawan, Pinglawan, at mga makakaliwang grupo kasi sila itong talagang may interest eh. Kaya itong nangyari ito, ang pinakakatinamaan dyan sila. Ngayon, ito pa. Dahil sa US ngayon, sa Amerika, ay nagbabakbakan ang US Congress at ang ICC. Bill is passed. The U.S. House of Representatives has voted to sanction the International Criminal Court. Ang US Congress nagpasa ng bill para isanksyon nga itong ICC. Okay? Inuulit ko, kasama po sa Pilipinas, ang Pilipinas sa gustong protektahan ng bill na ito, kasama ang Pilipinas sa gustong protektahan ng bill na ito. Okay, ngayon, sabi niya sa bill na yan, binasa ko, ang sino man na tao na makipagtulungan sa ICC, sakop nito ang ally ng US, nito member, pero ally ng US, kasama ang Pilipinas dyan. Kung sino man ang makipagtulungan sa ICC para arestuhin, imbestigahan, ikulong ang isang personalidad sa bansa na ally ng Amerika, isasanksyon ng bill na ito. Isasanksyon ng Amerika. Ngayon, paano ba ipapatupad ang sanksyon kung sakali? Ito yan kung halimbawa pupunta ka ng Amerika, kukuha ka ng visa, may passport ka halimbawa, pwede nilang i-cancel ang passport mo o ng visa mo. Ngayon, kung halimbawa meron ka namang asset sa Amerika, pwede nilang i-freeze. Pwede nilang i-freeze yung asset mo. O, diba pa? Yan po ang pwede nilang gawin para parusahan ka o i-sanction ka kapag nagipagtulungan ka sa ICC. Okay? Alam naman natin itong Amerika, pag nagpatupad ng sanction, ay napaka-epektibo, masakit. Kaya nila pabagsakin ng isang bansa kapag sila po ay nagpatupad ng sanction. Ganun po katindi ang Amerika. Kaya itong mga tao na gustong ipakulong si Duterte, si dating Pangulong Duterte sa ICC, epektado dyan. Kaya nasasabi natin na dito po sa issue ng ICC, na hinahabol nila si Duterte, apektado sila dyan. Dito sa ginawa ng INC na paggawa ng rally, peace rally, natakot ang mga congressman dahil dyan ay hindi na matutuloy itong impeachment, sila din po tinamaan dyan. Itong mga Pinglawan, Dilawan na ito at mga Pulahan, o sila din yan. Kaya ganun po sila mag-react sa ngayon. Ganun po sila. Ito pala plano pala nila sa January 31, magkakaroon din sila ng
sarili nilang rally doon sa isa shrine. Ipanawagan daw nila itong accountability. Gusto na daw nila panawagan ng accountability. Ngayon, kamakailan nagkaroon po ng survey. Okay, na di ba sabi doon sa survey result na yon, sinasabi na 41% itong pabor na i-impeach si Vice President Inday Sara. Okay? Yan po ngayon ang kanilang pang-counter. Okay? Ito sabi ni Dilema. Sinasabi niya na gusto raw mga Pilipino, majority ng Pilipino gustong i-impeach si VP Sara ay 41%. Kaya ang tawag niya doon, majority. Okay? Majority ang tawag niya doon. Pero para sa akin, itong ginawang survey na ito at ang gagawin nilang rally sa 31, sa Isa Shrine, ito po ay counter nila, pang-counter nila dito sa ginawang rally ng INC. Yan po ang nakikita ko dyan Yan po ang aking nakikita dyan, nababasa. Itong sinasabi nilang survey na ito ay duda ako rito ito opinion ko lang naman duda ako rito. Sa akin palagay ito ay ginawa para i-counter itong rally na ito, para pakita sa mga congressman, tingnan nyo mga congressman, mas maraming Pilipino ang gustong i-impeach si Sara. Ngayon, dahil dyan, mag-iisip ngayon ang mga congressman, magdadalawang isip, o sino ba ang ating papanigan? Sino ba ang ating paniwalaan? Survey o INC? Ngayon, sa usapin ng survey, yan po ay kaduda-duda dahil ang survey po, ang nag-commission ay sinasabing si Manuel Pangilinan di umano, si MVP. Di umano base dyan sa nababasa natin, ito daw ang survey nito ay nag-commission si Manny B. Pangilinan. Isa po yan dilawan. Kaya nagingit-ngit sila. Nagingit-ngit sila sa INC. Maraming ako nakikita paninira sinisiraan nila itong INC. May mga nababasa ko na di ba magkano babayad, magkano ba natanggap, mga ganun-ganon. Yan naman alam natin na yan po ay paninira lamang. Mabuti nga itong INC. Ang pakay nila kapayapaan. Kapayapaan sa bansa. Para sa ikabubuti ng bansa. Mabuti mga ito hindi sila bias. Ang ginawa ng ANC, nakikiusap sila sa panig ng mga Duterte, sa panig ng mga Marcos na magkaisa. Huwag paghiwalay ang bansa. Huwag magwatak-watak. Yan ang punto ng yan ang punto nitong rally na ito pagkakaisa. Hindi pagkahati-hati. Yun po ibig sabihin yan para sa iba, para sa mga naapektuhan, ang interes ginawa daw ito para pagtakpan ang issue laban sa mga Duterte. Ganun po sila mag-isip. Di ba dapat kung sa bagay ito mga ito may mga personal na interest. Itong INC wala naman Ang gusto nito mga ng INC ay maging maayos ang bansa. Kung tutuusin, mas maganda pa nga ito mga leader ng INC, nag-iisip sila.
alam nila ang ikakasama ng bansa at hindi. Di ba? Ay palabasa itong mga dilawan, pinglawan. May personal interest. Kaya, kunyari, accountability. Wag kami. Ha? Wag nyo kami bulahin. Ha? Gising na kami. Accountability. Attack lang yan. Yan po ay isang klaseng attack lang. Ha? Para palabasin na may mali dito sa ginawa ng INC. Alam natin yan eh. Gusto nilang pagmukain na sila ay matuwid. Gusto nilang pagmukain na sila ay makatuwiran. At yung mga Duterte at itong INC nagkakaisa para pagtakpan ang accountability na sinasabi nila. Ay ganun po yan eh. Tinatawag din na mind conditioning. Kaya lang, kung pag-aaralan mo ang history nito mga taong ito, nung panahon nila Noynoy, mga Aquino, sila po ay sa pwesto, masahol eh. Masahol pa. Diba? Ay okay siya na kung maikumpara natin nung panahon nila, ng panahon ng mga Aquino, kung saan sila ay nakaupo. Kung maikumpara sana natin na mas maayos sa kanila, baka isipin natin, nga kasi nung panahon ni Noynoy maganda, nung panahon ng mga Aquino maganda. Kaso mas worse eh. Kaya, kahit anong salita nila ng pagmamalinis, ay hindi kasi nga alam na natin ang history. Kung anong klaseng paglilingkod meron sila. Kung anong klaseng pamumuno meron sila. Alam na natin eh. Kaya hindi na po tayo makukuha sa pambubula nila. Sa pambubuladas nila. Di ba? Alam na natin eh. Alam na natin ang kanilang mga polisiya. Di gobyerno, alam natin. Di ba? Nagdaan na sila dyan eh. Sa pwesto. Wala naman nangyari na sila nakaupo. Mas malala pa. Malala ang serbisyo. Di ba? Alam natin eh. Kaya hindi po tayo basta-basta mapaikutan sa ulo kasi nga tayo po alam natin ang history nito mga ito. Kaya kino-confirm natin nung panahon ni Tatay Digong at nung mga Aquino kung saan nakaupo itong mga ito. Itong mga buwabatikos ngayon, mga dilawan. Kino-compare natin eh. Di ba? Kaya hindi nyo kami mabubola. Hindi nyo kami mapapasinungalingan. Hindi nyo kami madadaya. Yung aming kaisipan ay gising na, mulat na.